Napansin mo ba na hindi tumatanda ang mga tauhan sa Peppa Pig? Lagi pa ring apat si Peppa, dalawa si George, at di tumatanda ang kanilang mga magulang. Nagbabago ang panahon at may kaarawan, pero parehong karakter pa rin. Bakit kaya? Paano kung lahat ng tao sa mundo ni Peppa ay nasa time loop? May ebidensya sa mga episode. Mukhang inosente ang Peppa Pig. Masayang pamilya, simpleng kwento, at laging tumatalon sa putik. Pero kung titignan mong mabuti, may kakaiba. Lumilipas ang oras, nagpapalitan panahon, may mga okasyon, at dumarating ang Pasko. Ipinagdiriwang ang mga kaarawan na may cake at regalo. Pero hindi nagbabago ang mga karakter kahit kailan, at hindi naman binabaliwala ng palabas ang paglipas ng panahon. Pinag-uusapan ni Peppa ang mga nangyari noon. Si Daddy Pig ay nagkukwento tungkol sa mga nakaraang pangyayari. Pero walang tumatanda, walang lumalaki, walang nagbabago. Paano kung hindi ito dahil sa tamad na animasyon? Paano kung lahat sa mundo ni Peppa ay paulit-ulit nabubuhay sa parehong panahon na hindi nila alam? Heto ang ebidensya. Ang guru na si Madam Gazelle na hindi tumatanda. Siya ang guru ni Peppa at may mga lumang larawan na nagpapakita nito. Mga larawan ni na Mommy Pig at Daddy Pig noong bata pa sila. Alam mo ba kung sino guru nila? Si Madam Gazelle rin, na guru din ni Peppa ngayon. Tingnan mo, hindi nagbago itsura niya. Parehong muka, parehong buhok, lahat pareho. May ilang tagahanga na nagsasabing isa siyang vampira. Sa totoo lang, parang totoo nga. Pero kahit na isang nga siyang vampira, hindi pa rin ito maipapaliwanag ang tungkol sa iba pa. Si Madam Gazelle ang guro ng mga magulang ni Peppa. 30 taon na ang nakakaraan. Dapat magmukhang 30 taong gulang sina Mommy at Daddy Pig. Dapat sina Lolo at Lola Pig ay mukhang matanda na. Pero pareho pa rin ang itsura nila kahit maraming taon na ang lumipas. Parang lumilipas ang panahon hanggang sa may nabubuong kasaysayan at nakukuhanan pa ng mga larawan. Pero hindi gumagalaw ang mga tao. Tila naipit sa iisang sandali. Walang saysay ang mga kaarawan at dito nagiging kakaiba ang lahat. Karaniwan ang mga kaarawan dito tulad sa ating mundo. May kaarawan sina Peppa, George at pati mga kaibigan nila na may party. Sa bawat pagkakataon, parang tumatanda ang may kaarawan. May cake, regalo at iba pa. Pero matapos ang birthday ni Peppa na 5 taon na siya, naging 4 ulit siya sa sumunod na episode. Nagdiwang si George na 3 kaarawan, pero naging 2 taong gulang siya pagkatapos. Hindi malilimutin ng mga animator. Nagkaroon ng kaarawan, nag-enjoy lahat, tapos umikot ulit ang siklo. Isipin mong nakakabahala yon. May kaarawan ka, hinihipan kandila, binubuksan regalo, masaya sa pagtanda, tapos biglang mawawala lahat. Magigising kang pareho pa rin ang edad mo. Walang alaala ng party. Naglalaho ang mga regalo. Hindi ka talaga tumatanda, parang laging nakapirmi. Sa isang episode, natutong sumipol si Peppa matapos maglaan ng oras. Pero sa ibang mga episode, nakakalimutan niya kung paano sumipol. Kailangan niyang matutunan ulit kung paano sumipol, katulad nung una niya itong natutunan. Pumupunta ang mga karakter sa iba't ibang lugar sa unang beses. May imbensyon para makalimutan nila ang natutunan. May panahong parang hindi natatapos. Malaking pahiwatig ang mga panahon. Napapapansin natin na may paglagas ang dahon at lamig tuwing taglagas, nyebe at Pasko sa taglamig, pamumulaklak sa tagsibol at outing sa tabing dagat sa tag-init. Isang buong taon nang lumipas, di ba? Hindi. Nauulit na naman ito. Parehong taglagas, parehong field trip sa pumpkin patch, parehong burol na may nyebe, parehong tabing dagat. Heto ang nakakatakot. Walang nakakaalala kung nagawa na nila ito noon. Hindi rin binabanggit ni Peppa ang nakaraang Pasko o ang beach day noong isang taon. Bawat seasonal na okasyon ay bago sa kanila, kahit paulit-ulit na natin silang napanood. Sa mga episode ng Pasko, parehong dekorasyon, regalong magkakapareho, at halos parehong usapan. Hindi ito tradisyon, inuulit-ulit lang nila. Lagi nilang nararanasan ang parehong Pasko. Tuwing Disyembre 25, parang bago lahat at walang natatandaan. Umiikot ang kalendaryo at panahon, pero ang tao walang karanasan. Parang bilanggo na di alam nakakulong sila. Sino kaya ang may gawa nito? Sino ang nakikinabang sa paulit-ulit na siklong ito? Ang mga imposibleng trabaho ni Miss Rabbit. Para malaman kung paano patuloy na gumagana ang siklo, kailangan mo lang tingnan si Binibining Kuneho. Siya ang may lahat ng trabaho. At ibig kong sabihin, lahat ng trabaho. Siya ang nasa cashier. Siya ang nagmamaneho ng bus. Siya ang piloto ng rescue chopper. Siya ang namamahala sa museo. Siya ang nagpapatakbo ng theme park.
Siya ang nagtitinda ng sorbetes. Nasa lahat siya. Hindi kayang gawin yon ng isang tao. Pisikal na imposible. May mga naniniwalang magkakapatid na kuneho ang nagpapanggap bilang binibining kuneho. Pero paano kung mas madilim ang katotohanan? Paano kung hindi pala totoo si Miss Rabbit? Baka simulation lang siya. Nandyan para panatilihing maayos ang mundo sa siklong ito. Sa time loop, may mga trabahong kailangan gawin para manatili ang ilusyon ng lipunan. Kailangan ng mga tindahan ng mga manggagawa, ng mga bus ng mga driver, at ng mga serbisyong pang-emergency ng mga operator. Si Miss Rabbit ay gumaganap sa bawat mahalagang tungkulin ng walang pag-aalilangan, walang pahinga, at hindi kailanman nagrereklamo. Hindi siya tumatanda, hindi napapagod, at wala siyang buhay sa labas ng kanyang walang katapusang mga trabaho. Pero sa isang episode, pati ang Reyna ay nagpasalamat sa kanya para doon. Nagpasalamat sa kanya sa kanyang pagsusumikap. Pero hindi ba't yun na mismo ang gantimpala? Baka hindi talaga yun pagkilala. Maaring ito ang Reyna na kumikilala sa papel ni Miss Rabbit sa pagpapatakbo ng sistema. Maaari ring ang pangyayari ay pag-reboot kay Miss Rabbit at muling uulitin ang siklo. Kahina-hinala rin ang pamilya ng mga kuneho. Nasa lahat sila, sa bawat mahalagang tungkulin, at hindi aandar ang infrastruktura kung wala sila. Ang mismong estruktura ay pundasyon na humahawak sa feedback loop ng realidad at tinitiyak na kahit ilang ulit mangyari ang time loop na ito, palaging mangyayari ito ayon sa dapat. Sila ang mga nagmamasid. Kailangan ng bantay sa ganitong kalaking loop at siguraduhin walang magsisimulang makaalala. Ginawa si Ginoong Labrador at iba pang karakter para sa ganitong dahilan. Nakikita siya sa iba't ibang bansa pero palaging nagmamasid. Sa London, nagbihis siyang gwardiya ng Reyna habang pinapanood sina Peppa at pamilya nito sa paglibot. Sa New York, turista rin siya at kinukuhanan ng litrato sina Peppa at pamilya niya. Sa Paris, nanonood lang siya sa gitna ng tao. Hindi siya nag-explore, nanonood lang. Si Ginoong Labrador ay maaring tagamasid, mga taong inatasang bantayan ng ilang pamilya at tiyaking sumunod sila sa mga itinakdang gawi. Kung ang mga tao sa loop ay nagsisimulang makaalala ng mga naganap noon at kung kinukwestiyon nila ang kawalan ng pagbabago sa loop, iuulat ng kanilang mga tagamasid ang lahat ng ganung pangyayari sa mga kumokontrol sa loop at saka may babaguhin. At ang Reyna, isang beses lang siya lumabas sa serye, pero siyang susi sa lahat. Nakatira siya sa napakalaking palasyo na may yaman na wala sa iba. Mayroon siyang mga gwardiya, kapangyarihan at kontrol. Parang nasa ibabaw siya ng loop. Baka siyang lumika nito. Baka may nangyaring masama sa totoong mundo. At ang tanging paraan para miligtas ang kahit sino ay ang ikulong sila sa isang walang hanggang loop kung saan maaari silang maging masaya, magpakailanman, kung saan ang mga bata ay maaring maglaro, magpakailanman, kung saan ang mga pamilya ay maaring magmahalan, magpakailanman. Dinoprotektahan mula sa bangungot sa labas ng kanilang ligtas na mundo. Maaring isa ang Peppa Pig sa pinakamadilim na palabas pambata sa TV at walang nakapansin. Hindi ito pamilyang naglalakbay. Ito ay nagtatala ng isang buong lipunan habang sila ay naipit sa isang time loop na hindi nila kailanman matatakasan dahil hindi man lang nila alam na ito ay nangyayari. Ang bawat masayang karanasan ay isang pag-uulit na walang katapusan. Bawat aral na natutunan ay isang aral na nakakalimutan at natutunan muli. Bawat kaarawan ay kaarawan na nakakalimutan at ipinagdiriwang muli. Bawat Pasko ay libong Pasko. May isang libong pagkakataon pa si Peppa na muling makatagpo ng mga putikang yon at mananasan ang parehong saya na naramdaman niya nung una at kahit sa ikamilyong beses. Siguro hindi rin masama yon. Baka mas mabuti pa ang buhay na laging masaya kaysa sa iniiwasan ng siklo para sa kanila. Sa huli, hindi naman sila mga bilanggo. Namumuhay sila ng normal, nabubuhay, tumatawa, at minamahal ang pamilya. Siguro ang kamangmangan ay kaligayahan. Pero alam mo na ito kaya mo rin napansin. Laging handang sigla para sa kaalamang di pa dumarating. Hindi makapagsalita si George ng lampas sa isang pantig. Paulit-ulit ang mga pagkakamali ni tatay. Ang katotohanan wala ni isang bagay nagbabago. Hindi tuloy-tuloy ang mundo nila. Ang mundo nila ay isang sandali sa panahon na tumatagal magpakailanman. Kung pinamangha ka ng teoryang ito at binago nito ang lahat na akala mong alam mo, pindutin ang subscribe button. Tulad ng dati, magkita tayo sa susunod na video.